Tayo tumayo at tayo magpigagalang sa mga salita ng ating Panginoon Diyos sa ating pagpapagagawa ng pag-aralan. Ito pinadala po sa ating pinapang pag-aralan at po beloved preacher, Brother Andrew Manalang. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless. Brother preacher. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay pagpasalamat sa ating malaping Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Tayo po ay manalangin muna. Tayo ay minagabay at patnubay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dati na namin ang mga Diyos na makapangyar sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa palangis at nubay paggabay sa bawat sinasaway. Pinapalayas lahat ng uri ng kaaway. Demons, witnesses, doubts and living. Cast out right now. Cast out in Jesus' name. Cast out in our midst. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everyone say praise the Lord. God bless mga kapatid. Makapalik po kayo sa inyong mga kinupuan. Tunay mga minamahal na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos. Karapat-dapat purihin ang Diyos. Amen! Karapat-dapat siyang purihin, pasalamatan, na walang tigil. Hanggang kaya po natin mga minamahal na magbigay ng papuri o salamat sa Diyos. Gawin po natin. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Kaya nga sa mga ibinungang mga panalangin pag-aayuno natin, dearly beloved and honorable parents in the Lord. Ating Malabarista, Brother Mena, ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almera, tunay na tayo po ay pinagpala. Ang pinakamalakas sa pagpupuri, pagwala at pagsamba, pagkakina, pagpaparangan, para lamang sa ating pinakamama na Jesus, dobleng pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved and honorable parents of the Lord, sa ating Malabarista, Brother Mena, the prophet of Malabingan, at ganun po sa ating beloved Assistant Pastor, Lina Siamet, our beloved Mama Dear, sa mga turot mga aral, mga pangaral na yan po ay tumimo sa ating mga puso at panisipan. Sa lahat na rin po ng mga beloved and beloved children. At sa ating beloved ordained preacher, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa lahat na po ng ating mga kapatiran. Na narito sa ating mga bisita, mga baguhan. Purihin ang ating dalilang Diyos. Mga minamahal, sa ating mga bisitang mga baguhan, pagkatapos po ng ating mga krusada, bago tayo magkrusada, mag-asikaso ng anibersaryo at mag-asikaso ng pagkukursada, tayo po ay naglalaan ng panahon. Ang mga naunang Kristiyano, miyembro ng Espiritu ay naglalaan ng panahon, nananalangin, nag-aayuno. Mas madali yung manalangin kaysa sa mag-ayuno. Kasi kahit anong minuto, anong segundo, minuto, oras, kahit mahaba, manalangin, kaya. Pero yung mag-ayuno. Kaya nga, meron yung mga mananampalataya, ang fasting, 1 meal, 2 meals, 1 day. Yung iba, 1 minute, 1 hour. Kaya, hindi basta-basta manalangin mag-ayuno.
fasting, minamahal, ang isinasagawa ng bawat Kristiyano sa ministeryo nito. Bago maglunsad ng mga kusada, anibersaryo, at kahit sa ordinary service lang, Wednesday, Friday, and Sunday, kailangan maglaan ng fasting and prayer. Sa kanisabi ng mahal, nakatapos na po tayo ng 3 krusada, 3 lugar na napagkrusadahan ngayong taong ito. Sa Barangay Cabarwan, Baknotan lang yun, Beloved Sister Ena, andyan. Kaya dapat, Beloved Sister Ena, dito kayo palagi dadalo. Kasi mas malapit dito. Dahil sa Kariskis, nakapagkursada tayo. Kariskis, Barangay Kariskis, Luna La Union. Napakahirap talagang mag-akay ng kaluluwa. At ayun na nga lang ang lugar na natitira ng aming pagpapalo up nitong Webes, last Thursday. Hindi namin inabot dahil kulang na sa oras, gagabihin kami. So nakapag-usada na po dyan. At itong recently lamang, dyan sa Barangay Quirino, Baknotan na Union. Bakit nito sinasabi minamahal? Para malaman po natin na napakapalad ng mga lugar na naaabot ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa katunayan, dito sa Baknotan, lahat ng nakusadahan dito noon. Ngayon, noong mga panahon na nakusadahan, siyempre, anong taon pa yun? Hindi pa ganyan ang itsura ng mga covered court. Pero ngayon, pinagpala ang mga barangay hall. Meron ang mga covered court. Ang gaganda. Talagang pinagpala. Kaya ito po yung sinasabi ng Biblia na kapag dumating sa lugar mo ang gawain ng Diyos, pagpapalay ka ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Jesus. Ayan kasi ang hindi alam ng mga kababayan natin eh. Kaya bago kami maglunsad ng kusada, anibersaryo, dyan sa mga iba't ibang lugar, nag-alin ng fasting prayer. Humayo. May mga nag-sounding, may mga nagkabit ng streamers, nagbigay ng leaflets, naglaan ng oras. Iba kasi yung naglaan sa nagsayang. Naglaan ng oras. Hindi nagsayang. Nandito na ba lahat ng bayan natin? Tama na yung pagigib dun sa bombahan. Kung may tubig na yung ating mga siyar, beloved sisters, brothers, kung nandito na lahat, pakimonitor na lang po yung mga bata dun sa labas. Kahit ilan lang tayo, hindi naman ako pwedeng magpapaya. Kaya sa mga baguhan na nandito ngayon, alam mo na mahal, totoo ang Diyos natin. Totoo din ang demonyo. Hindi ang usapan sa mga okay, balikan ko muna ng konti. Pagkatapos ng krusada, ginagawa natin, nagpa-follow up. Kasi hindi tayo nagsasayang ng oras, kundi naglalaan ng oras. Nag-follow up. Sumula dyan sa Mabanigling, sa Quirino, sa iba't ibang mga lugar pa, mga barangay. Hallelujah, praise God. Sa Tarigayos, nakapagpalop din. Sa Madelsabi, sinabi natin na susunduin yung mga baguhan. At talagang kaninang umaga, ang aga namin nagising dahil maaga tumunog yung alarm clock. Bago tumunog yung alarm clock, nauna kami nagising. Ako pala, nauna ako nagising sa alarm clock. Paano hindi ako magigising? Nauna kasi nagising bilawid wife ko. Pag ayaw ko magising sa hinandang alarm clock, nasa baba ako natutulog. Sila sa kama, ako dito sa baba. Ilagay na doon yung alarm clock para marinig ko. Pero gising na siya. Everybody say praise the Lord. Sana nanulat ng Kristiyano. Lalo sa ating mga beloved board members.
Alam niyo, pag ginawa niyo yan, hindi niyo ginagawa sa tao yan. Sa Diyos niyo ginagawa yan. Mag-alarm pa lang kayo, ting-araw ng gawain. Lahat na matatapos na naman ang bakasyon, pasokan na naman. Wala naman man tayong makakasama mga choir members natin. Iilan na nga lang, hindi pa nakakaisa, no? Hindi ko alam ano ba ang problema. Sa Diyos ay walang problema. Nasa atin ang problema talaga. Kaya sabi ko kanina, ang usapan, nahiya nga ako sa mga kasama kong magsundo. Pagdating namin na sa Palawan, 6:30, umalis na kami sa Bangar. Siyempre, nagmamadali na ako. Napapagalitan kaya aking mga kasama, kahit aming binabidway, pa aking mga anak. Kasi ayaw kong masira sa usapan eh. Sana ganyan din kayo. Kung ano yung usapan, ayun yung gawin natin. Sabi ko, 6:30, makalis na kami, praise the Lord. Lumagpas ng 10 minutes, 6:40 na. 6:45 na. Di, pag naranasan ng driver, tapos may usapan kayo ng mga kasama mo, hindi pwedeng hindi ka magmadali. Kahit sabihin pang dahan-dahan, dahan-dahan nagmamadali. Buti na lang dyan sa Balawan, paglagpas namin, wala na kasi yung arko dyan sa Balawan eh, yung arko. Doon kami mismo nasabugan ng gulong. Kala ko, bumagsak na yung ball joint. May nakasunod na sasakyan sa amin. Bilang BLOOK! Nagulat yung nasa tindahan. BLOOK! Sabi ko. Mga kasama, hali. Hallelujah. Ako rin na-drive. Hindi ko naman may pray ng bigla. Dahil may nakasunod, pag pray ako bigla, sasampukin kami nung nasa likod. Dito sa kabila, wala namang kasalubong, kaya dahan-dahan yung wala ng Diyos. Naigilid ko dito sa kabilang side. Hallelujah. Si Andong, at yung ibang mga kasama ko, yung pintuan kasi niyan, sira pa yung pintuan ng sasakyan natin sa gitna. Hindi pa isara, kaya tinali na. Kasi, pag hindi nakatali, babagsak yan. Kagagawa lang. Siyempre, di maiwasan, pag ayaw magbukas, yung mga nagbubukas, pipilitin na kagabagbusan. Sa kakapilit, tatanggal yung pinakakapitan sa taas ng pintuan na yan. Inaayos, wala talaga. Hindi, tatali na lang. Sabi ko, huwag talagang umupo sa banda rito sa malapit sa pintuan. Kasi pag nasabugan ng gulong, laglag ka talaga. Nag-iingat naman tayo, minamahal. Wala namang hindi nag-iingat. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Baka sabihin, hindi kasi kayo nagpipray, kaya kayo nasubugan ng gulong. Nagpipray tayo, ingatan tayo ng Diyos. Wala namang Kristiyanong hindi nagpipray eh. Maliban lang talaga doon sa mga hindi talaga nagpipray. Kaya ako, hindi ko naman sabi ko talaga. Hindi sa mga sabi, minamahal, konti na ito lang, no? Patotoo lang. Sinishare ko lang sa inyo, kasi hindi basta-basta itong ating ginagawa. Pati sa ating mga baguhan. Sa madaling sabi, naigilid sa sakyan. Hallelujah. Malaking gusto sabi ko, buti walang kasalubong. Dahil kung may kasalubong kami, tatamaan kami. Ganun pala, first time mo nasabugan ng gulong. Year 2026 sa loob ng natuto ako mag-drive, year 2000. 8 years old pa lang ako, atras abante. First time ko, year 2026. Sabi ko, ganun pala pag nasabugan ng gulong. Pag nasa kalsada ka, hindi mo basta-basta maikokontrol na. Ikapit ko dito, baka anong mangyari sa amin? Pumutok na, sumabog na yung gulong eh. Kaya sabi ko, naku po, itong magpapatagal sa amin. Totoo nga. Kompleto naman sa gamit. Ay, hindi pala. Merong jack, merong tires,
Meron reservang gulong. Ang problema, dun sa jack, wala kaming pantaas. Buti na lang, meron malapit na 2 vulcanizing shop. Yung aking kasama, si Kuya Chris, pumunta sa kabila, ako pumunta din sa kabila naman. Nakahiram ako. Ang kailangan pala, 2 klase ng jack. Yung isa, crocodile jack. Yung isa, anong tawag doon? Normal jack. Normal jack. Oh. 2 klase kasi yan. Yung isa, yung ano lang, yung madaling siyang i-jack din naman. Pag medyo mababa yung kotse, katulad sa mga sakyan, MB, mababa yan. Kaya kailangan din crocodile jack. Kaya sa mga nahipo baka patiran, magbigay kayo pambili ng crocodile jack. Ibibili ko agad yan. Ayaw ng crocodile jack? Ipuin kayo ng Diyos, magbigay kayo pambili ng sasakyan. Ibibili ko agad yan ng sasakyan. With receipt, resibo. Para mga kapatiran, hindi tayo maabala. Kasi pag ang sasakyan natin, luma, second hand, ay lapitin ng disgrasya, kahit prayerful ka pa. Sabi ng mga beloved children, may go signal. Lahat ng mga magagawa, lalo sa mga outstation, na talagang kailangan na kailangan, dapat ang mga sasakyan, brand new. Pag brand new sasakyan, gusto ko kay Nanay Glo Nanay Gloria Cerezo. Ganun sanang makuha natin, ipag-pray natin sa Diyos, wala kang posible. Diba? Amen po ba? Ay, ano? Sa inyo naman gagamitin, pagsundo pagdating sa kapatiran, baka lahat magpasundo na. Walang dalo pag walang sundo. Ito talaga sa mga baguhan, kailangan natin sunduin. Kaya sa mga baguhan na nandito, nasundo po kayo, salamat sa Diyos. Yung iba ang sinundo, sabi sa amin, tagal lang kami doon. Tagal lang kami minamahal. Halos 40 minutes ata. Kaya nung pagdating namin dito, naku po, alas 8 na. Kakaisip ko sa mga baguhan na susunduin. Ako yung nagmamadali. Ayoko naman talaga magmadali. Kasi kung kanya-kanya kaligtasan lang, ipagtatrabaho yung kaligtasan ko. Pero ako'y madali. Masisisino pa ako kung kayo nagmamadali? Dahil ang gusto ko ay masundo yung mga baguhan. Ulitin ko, bago tayo magkrusada, tayo ay naglalaan ng fasting and prayer. Nagpapagod, nagsasakripisyo, nagtitiis. Alam ka na natin yung mga baguhan, gustong dumalo. Kaya pagdating sa babanimbik nung sinundo na, wala ng mga baguhan. Nandun na sila sa malapit na church. Kasi wala pa daw alas 8, maaga daw silang nagbibihis, nandun na sila sa church nila ang aga-aga. Everybody say, praise the Lord. Oh. Kaya, ang ganda, pag nasanay kang maaga na tumatalo, di ba, maaga ka makapagmuri. Maaga ka makapagpasalamat sa Diyos. Kaya sa mga baguhan, katulad itong si Milapit Tatay, may 2 anak. Pagkatapos ng kursada, sinabihan natin, Tay, dumalo kayo. Merkules, dumalo po sila. Andiyan yung bisikleta. Bitbit niya yung 2 anak niya. Taga-Kabugaw. Oh. Ngayon, dumalo ulit. Ang aga-aga din nila. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman masamang mali. Ako nga, nalilate ako minsan. Ipaliwanag mo bakit ka nalate. Pero kung yung paliwanag mo, hindi ka rason-rason, sabihin mo, naglaba ba ako araw ng linggo, naglaba ka araw ng gawain, pagkatapos ng gawain, tsaka ka maglaba. Nagluto ka, araw ng gawain, fasting ka, pagkatapos ng mag-break ka. Praise the Lord. O, diba?
Oh. Kaya, sa lahat ng mga kapatiran, unti-unti na. Malapit na pabalik ang Diyos. Huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon. Kanina, nasundo natin 2 baguhan. O, meron naman siyang anak na iba rin ang kalagayan. Kaya uunawain mo talaga yun, lalo mga baguhan. Mga kapatiran, uunawain mo talaga, iba-iba talaga. Kaya kanina, nagpaalam na. Umuwi na, ipapalaw ulit natin. Di ba? Ganun lang eh. O yung mga natitison, di ba? Ipapalaw din natin. Yung mga nagbasa, ipapalaw din. Everybody say praise the Lord. Kaya mahalaga ang pagkakatipon sa mga baguhan. Pagkain nyo ng dumalo ng Merkules, dumalo po kayo. 12 to 4 p.m. Friday, 7 p.m. to 1 a.m. Sunday, 8 a.m. to 1 or 2 p.m. Diba? Ganyan lang naman eh. Hanggang sa kayo ay masanay. Dito gagawin niyo magpuri, manalangin, umalakpak sa Diyos, taas ang kamay, umawi. Kaya sabi ko tuloy, di ba, marami pa namang pagkakataon. Everybody say praise the Lord. Pero hindi lahat ng oras may pagkakataon. Kaya sabi ko, pag-akma yung dahilan natin, talagang mauunawaan. Oh. Kanina, nandun na sa church yung isang tatay na susunduin namin. Nandun na siya sa loob ng simbahan. Eh, dumaan kami. Nakita niya yung sasakyan. Pabalik namin, lumabas siya. Humingi ng pasensya. Ma'am, sabi sa akin mga kasama, Ma'am, namaminsan to na apan kami. Nakita ko ni Pastor Will. Oh, di ba? Sabi ko na lang, sige po, sa susunod na lang po ulit. Oh, di ba maging ilaw at asin pa rin tayo? Maging pagpapala pa rin. Alangan naman na nandun na siya. Tapos bigla natin sinakay, ilalabas bang magnanakaw tayo na? Magnanakaw ng kaluluwa. Hindi magliligtas eh. Magnanakaw ng kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Kaya, salamat sa ating mga Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 25, simple lang itong ating pag-aaralan. Maging sa ating mga minamahal na mga kapatiran, yung iba nga hindi nakadalo ng kusada, ngayon nakadalo. Kaya, dapat lang talaga magpasalamat tayo sa Diyos. Everyone say praise the Lord. Kaya hindi basahin natin Hebrews chapter 10, verse 25. Hallelujah. Praise the Lord. Romans chapter 10, verse 17. Hebrews chapter 11, verse 6. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Hebreo, Gs 27, 25. Sabi ko dito, kami na mahal, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Andrew, at Cristino, Dito nga kayo. Simula nagluto ka sa tindahan, hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Masarap pa siya ang luto. God bless sa nagluluto. Dito kayo, magbasa kayo dito. Ayan, upo kayo dyan. Upo kayo upuan. Ayan. Kaya mahalaga na kayo ay dadalo. Nagitipan parang usat. Mahalaga na kayo ay dadalo. Ano ibig sabihin ng dadalo? Pupunta kayo dito sa church. Sa tunay na gawain ng Diyos, dadalo kayo palagi dito. Mahalaga yung pagdalo. Dahil pag nandito ka sa gawain, gumano ka, ang gagawin mo dito, magpuri sa Diyos. O kung di mo pa alam yung awitin, makinig ka lang muna.
tumagal-tagal, na ikaw ay dumadalo, makakasabay ka rin. Dito magkakaroon ka ng pananampalataya sa pagdalo. Mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Ito pinakikinggan nyo, salita ito ng Diyos. Yung mga patotoo. Nandyan ang salita ng Diyos sa mga patotoo na nyo napapakinggan. Romans chapter 10, verse 17. Dito po sa klamang pagkaroon mga Bintugis, versikulo 17. Kaya nga, ang paniniwala ay manggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi ng Biblia, na nabasa natin, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Kaya kapag hindi ka nawalo, anong ginawa mo? Nagpapaya ka. Kasi Biblia nagsabi, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Malapit na ang araw. Ang tinutukoy yung pagbabalik ng Diyos. Siya ay babalik dito, kukunin niya ang kanyang mga anak. Sino yung kanyang mga anak? Sila yung mga hindi nagpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Sila ay palagi nag-aaral ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, yung paniniwala o pananampalataya, datapot, sabi ito, kaya nga ang paniniwala ay nagagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya napakalaga po na kayo palaging dadalo para magkaroon kayo ng pananampalataya o paniniwala. Ano yung paniniwala o pananampalataya? Hindi nakikita, kundi ito ay inaasahan. Matututo kang umasa sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin, yung pagdalo mo, sabi nga natin mga pastor, sa kanyang preaching sa TV program, para ang mga baguhan dumalo sa gawain ng Diyos, pananampalataya yan. Kasi dumalo ka eh. Ibig sabihin, pananampalataya, nung ikaw ay dumalo, ikaw ay mananalangin, ang Diyos ay sasagot, tutugunan ang iyong mga kahilingan. Everybody say praise the Lord. Lalo sa kahirapan ng buhay ngayon, kung hindi ka maglingkod sa Diyos, ang ipapaisip sa'yo ng kaaway, ang ipapaisip sa'yo ni Satanas, mahirap ang buhay, bakit ka pa maglingkod sa Diyos? Dadalo ka sa Jesus, meron ka sa International Ministry, ay naku po, maraming uusig sa'yo. Tatawanan ka, aalimurain ka. Sasabihin sa'yo, bakit nagpalit ka ng reliyon? Kung ako sasagot, bakit ako nagpalit ng reliyon? Kasi sa reliyon, hindi ako nagbago. Sa reliyon kasi, hindi ako nagbago. Ayan ang aking ipagdidiinan. Bakit lumipat ka ng ibang pananampalataya? Bakit ba tanong ka ng tanong? May ambag ka ba sa buhay ko? Ayun ang matinding sagot. Hindi, Biblia nga. Biyangat ka ba? Biyangat. Tibiyag mo anak mga pakibibiyangan. Ganun lang. Isabihin mo kaya, itatahimik yung mga taga-usig. Pero hindi tayo ganun eh. Sabi nga, pabayaan mo yan. Diyos na ang bahala dyan. Maraming taga-usig din. Ano sa Ilocano yung taga-usig? Nasa dulo ng dila ko eh. Dating managkuyaw. Dating managkuyaw, dating taga-usig. Nagpapatotoo na ngayon, nagpapakinggan natin, di ba? Sabi ako, dating taga-usig ni brother. Taga-usig ni sister. Nandito na ako ngayon. Palampakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Kaya sabi ng praise the Lord. Kaya sa mga baguhan, natin si tatay, anong pangalan niya? Taga-Abugaw. Tatay Salvador ata, hindi ba? Andiyan ang listahan natin eh. Hiningi ko yung listahan ng baguhan.
naisama patuloy pati yung naligtas noong 2025, 2024. Praise the Lord. Pati yung mga naligtas sa Bangga, sa Luna. Oh. Kaya dito minamahal, dadalo kayo palagi. Oh, para na naman ni tatay yung gawain nito. Kasi nung nag-usada sa Carino, pag may nakalimutang gamit dito sa bangin na kailangan sa Carino, kinukuha natin. Naiwanan yung ganito. O, pinuntahan. Eh sila, baguhan, dinaanan. Kaya sabi ko, isama na natin sa pastoral house. Pinatandaan nila. Malapit lang. Kaya nung Merkules, nandito sila. Hindi na ako nagulat kasi sabi ko, alam na nila yung gawain. Everybody say praise the Lord. Baguhan! Ganun sana lahat ng kapatiran. Isipin nyo lagi kayong baguhan. Kasi pag baguhan kayo, pag sinabing, praise the Lord! Praise the Lord talaga. Eh yung matagal na, meron naman yung piling baguhan. Dapat talagang feel na feel mo, parang baguhan ka. Pag dumating ka sa gawain, wala ka ibang isipin, kundi mapalugdan ng Diyos. Everybody say praise the Lord.